Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Si Valentim, sa 90 taong gulang, ay namumuhay sa isang buhay na pinaghalo ang katahimikan sa isang mahusay na tinukoy na gawain. Nakatira siya sa isang komportabling bahay na matatagpuan sa labas ng isang mataong lungsod. Mahinhin ang bahay, ngunit sumasalamin sa pangangalaga at kasigasiga na ipinumuhunan ni Valentim sa kanyang kapaligiran. Ang harapan ay simple, ngunit ang harap na hardin na maingat na nilinang niya ay isang oasis ng makulay na mga kulay at nakapapawing pagod na mga aroma. Ginugugol ni Valentim ang kanyang umaga sa pagdidilig ng mga halaman at pagpuputol ng mga bulaklak na hinahanap ang ritual na ito bilang isang paraan ng pagmumuni-muni at koneksyon sa kalikasan. Ang loob ng bahay ay pantay na nakakaengganyo, kung hindi man ay medyo mahigpit. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga lumang larawan at mga piraso ng sining na may kaugnayan sa mga sasakyan, isang hilig na humubog sa halos lahat ng kanyang buhay. Ang muebles ay gumagana at ang dekorasyon, bagaman maingat, ay pinili na may banayad na masarap na lasa. Mayroong isang library na puno ng mga libro sa automotive engineering at mga lumang magazine na nagdodokumento sa ebolusyon ng mga kotse na nagpapakita ng kanyang malalim na interes at kaalaman sa paksa. Araw-araw maagang gumising si Valentine at sumusunod sa isang mahigpit na gawain. Nakasuot siya ng simpleng uniforme na binubuo ng isang work shirt at matibay na pantalon, handang harapin ang mga pangangailangan ng kanyang chain ng mga auto repair shop. Nagmamaneho siya ng kanyang klasikong sports car sa pinakamalaki sa kanyang mga workshop, isang maluwag at mahusay na kagamitang gusali. Ang workshop ay isang makulay na lugar, puno ng aktibidad na may mga mekaniko at technician na nagtatrabaho sa isang malawak na hanay ng mga pagkukumpuni at pagpapanumbalik. Ang Valentim ay natural na gumagalaw sa mga empleyado, nag-aalok ng gabay, paglutas ng mga problema, at tinitiyak na ang lahat ay tumatakbo ng mahusay. Ang husay ni Valentim bilang mekaniko ay malawak na kinikilala. Siya ay may kakayahan sa pag-diagnose at pag-aayos ng mga komplikadong problema na humahamon sa kahit na ang pinakamay karanasan ng mga eksperto. Ang iyong pakikilahok ay lampas sa pangangasiwa. Siya ay aktibong nakikilahok sa pag-aayos, madalas na pinagmamasdan ang mga lumang makina at komplikadong mga bahagi. Ito ay isang trabaho na hindi lamang niya ginagawa ng may karunungan, ngunit may hilig na makikita sa kalidad ng mga serbisyong ibinigay. Sa kabila ng kanyang propesyonal na tagumpay, si Valentim ay hindi isang taong naghahanap ng social company. Ang iyong pamumuhay ay nag-iisa sa pamamagitan ng pagpili. Sa kanyang mga libreng sandali, mas gusto niya ang kumpanya ng mga libro o ang katahimikan ng kanyang tahanan. Minsan ay nagpapakasawa siya sa pagpapanumbalik ng mga klasikong kotse sa kanyang pribadong paggawaan, isang espasyo sa likod ng kanyang garahe na nilagyan ng lahat ng mga tool na kailangan upang gawing mga obra maestra ang mga lumang sasakyan. Ang mga katapusan ng linggo ay pinaghalong trabaho at paglilibang para sa Valentim. Maaaring gumugol siya ng maraming oras sa pag-aayos ng mga detalye sa isang kotse na nire-restore niya o nagbabasa tungkol sa mga bagong teknolohiya sa industriya ng automotive. Minsan ay nakikipagsapalaran siya sa mga palabas sa kotse at mga klasikong kaganapan kung saan nakakahanap siya ng pansamantalang ginhawa sa kumpanya ng mga taong katulad niya. Ngunit sa likod ng harapang ito ng tagumpay at kalayaan, mayroong malalim na pakiramdam ng kalungkutan na kinakaharap ni Valentine. Ang katahimikan sa bahay, lalo na sa malamig na gabi ng taglamig, ay maaaring nakakabingi. Ang kawalan ng palagiang presensya ay nagbubulay-bulay sa kanyang mga pagpipilian at kung ano ang maaaring naiiba sa kanyang buhay. Ang mga alaala ng nakaraan, parehong masaya at masakit, ay madalas na bumabalik sa mga sandali ng pagsisiyasat ng sarili, na lumilikha ng isang komplikadong tapiserya ng mga damdamin na pilit na intindihin at tanggapin ni Valentine. Valentim, sa makatuwid, ay nabubuhay ng isang duality. Isang propesyonal na matagumpay na tao na may isang personal na buhay na minarkahan ng kalungkutan at ang paghahanap para sa isang mas malalim na layunin. Ang kanyang gawain, bagamat masinsinang
organisado, ay refleksyon ng panloob na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at patuloy na paghahanap ng isang bagay na higit pa sa mga material na tagumpay na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Sa nakalipas na 7 taon, ang buhay ni Valentim ay pinayaman ng presensya ni Luciana, isang 35 taong gulang na babae na ang kinang at determinasyon ay naiiba ng husto sa tahimik na buhay ni Valentim. Si Luciana ay isang halimbawa ng lakas at katatagan na hinubog ng isang pagkabata na minarkahan ng mga paghihirap at patuloy na pakikibaka upang malampasan ang kahirapan. Lumaki si Luciana sa isang mahirap na lugar kung saan ang kanyang pamilya ay nahaharap sa patuloy na mga hamon sa pananalapi. Mula sa murang edad, natutunan niyang harapin ang kakapusan ng mga mapagkukunan at maghanap ng mga pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sitwasyon. Ang pagsusumikap at pagpupursige ay palaging kasama sa kanyang buhay, at ang mga katangiang ito ay makikita sa kanyang karera bilang isang nurse. Sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, kilala siya sa kanyang dedikasyon at sa kanyang banayad na pakikisalamuha sa mga pasyente. Si Luciana ay isang taong nagbibigay ng kanyang katawan at kaluluwa, at ang kanyang mahabang oras ng trabaho ay hindi lamang isang trabaho, ngunit isang misyon para sa kanya. Ang unang pagkikita ni Valentim at Luciana ay naganap sa isang kaganapan sa komunidad sa isang lokal na sentrong pangkalusugan kung saan kasangkot si Valentim sa mga aktibidad ng voluntaryo. Nag-aalok si Luciana ng medikal na pangangalaga sa isang grupo ng mga tao at sa kabila ng pagmamadali, ang kanyang kalmado at magiliw na postura ay nakakuha ng atensyon ni Valentine. Nakita niyang kumilos siya ng may kahusayan at empatiya at naantig ang puso niya sa tunay na pagmamalasakit nito sa kapakanan ng iba. Nagpasya si Valentine na mag-alok ng tulong at ang kilos na ito ng kabaitan ay nagsilbing panimulang punto para sa kung ano ang magiging isang makabuluhang relasyon. Habang umuunlad ang kanilang relasyon, nakit si Valentine sa lakas at ugali ni Luciana. Nakita niya sa kanya ang isang taong humarap sa mga hamon na may tapang at determinasyon na nagbigay inspirasyon sa paggalang. Si Luciana naman ay nakahanap ng kanlungan sa Valentim mula sa kaguluhan ng kanyang buhay. Siya ay isang taong tila nauunawaan ang kahalagahan ng paghahanap ng mga sandali ng kalmado at katahimikan, isang bagay na nag-aalok ng nakakapreskong kaibahan sa araw-araw na mga panggigipit na kinakaharap niya. Gayunpaman, sa kabila ng malalim na pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa, ang relasyon ni Valentim at Luciana ay hindi walang mga hamon. Dala ni Luciana ang makabuluhang emosyonal na bagahe sa kanya, ang resulta ng mga paghihirap na kanyang hinarap sa paglipas ng mga taon. Ang mga personal na isyung ito kung minsan ay maaaring lumikha ng mga tensyon at hindi pagkakaunawaan. Si Valentim na may mas matatag at pamamaraang pamumuhay ay maaaring nahihirapang harapin ang emosyonal na bigat na dinadala ni Luciana. Nasusumpungan niya ang kanyang sarili na nahihirapang maghanap ng mga paraan upang suportahan ang kanyang kapareha nang hindi nalulula. Maaaring lumitaw ang mga pagtatalo sa pagitan nila, lalo na kapag nahaharap si Luciana sa mga sandali ng stress o pagkabigo na may kaugnayan sa mga problema sa pananalapi o pamilya. Si Valentine, na mas gusto ang isang mas kalmado, mas makatuwirang diskarte, ay maaaring makaramdam ng kawalan ng kakayahan kapag ang sitwasyon ay tila nangangailangan ng emosyonal na tugon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na maging maunawain, madalas niyang hindi sigurado kung paano haharapin ang mga komplikado ng buhay ni Luciana. Sa kabilang banda, minsan ay nadidismaya si Luciana sa paraan ng pagharap ni Valentim sa sarili niyang mga alalahanin. Ang pangangailangan ni Valentim na mapanatili ang isang nakabalangkas na gawain at ang kanyang pagkahilig na ihiwalay ang kanyang sarili sa mga oras ng stress ay maaaring lumikha ng isang emosyonal na distansya na nahihirapang tiisin ni Luciana. Siya ay nagnanais ng higit na pagiging bukas at pagbabahagi na maaaring maging isang hamon para sa Valentine na kadalasang gumagamit ng katahimikan bilang isang mekanismo ng pagkaya. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang kanilang relasyon ay minarkahan ng malalim na sandali ng koneksyon at lambingan. Sina Valentim at Luciana ay nagbabahagi ng malalim na paghanga at paggalang sa paglalakbay ng bawat isa. Nasusumpungan nila ang kagalakan sa maliliit na bagay, sa mga pag-uusap sa hapagkainan, sa paglalakad sa kalapit na mga parke, at sa tahimik na mga gabi sa bahay kung saan sila ay nasisiyahang kasama ang isa't isa. Si Luciana ay isang nagpapatatag na puwersa sa buhay ni Valentim,
na tumutulong sa kanya na makita ang higit sa material na tagumpay at pahalagahan kung ano ang talagang mahalaga. Hinihikayat kanya na maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong mga profesional na tagumpay at iyong emosyonal na mga pangangailangan. Si Valentim naman ay nag-aalok kay Luciana ng ligtas na kanlungan at ibang pananaw sa buhay, na tinutulungan siyang makahanap ng mga sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mga responsibilidad. Ang relasyon sa pagitan ng Valentim at Luciana ay isang komplikadong sayaw sa pagitan ng katatagan at damdamin, kaginhawahan at pag-igting. Ito ay isang partnership na, sa kabila ng mga pagkakaiba at hamon, ay pinapanatili ng malalim na pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Sama-sama, nahaharap sila sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay, natututong suportahan ang isa't isa at lumago bilang mga individual at bilang mag-asawa. Ang koneksyon sa pagitan nila ay pinaghalong pag-unawa at pagsisikap, at bagamat ang landas ay mabagsik kung minsan, ang paglalakbay ay isang patunay ng tibay at tibay ng pag-ibig na kanilang ibinabahagi. Ang alaala ni Violeta ay isang pare-pareho at masalimot na presensya sa buhay ni Valentine, tulad ng isang anino na, sa parehong oras, ay nagliliwanag at nagkukubli sa kanyang mga iniisip. Si Violeta, sa kanyang hindi mapag-aalinlangan ng kagalakan at kagandahan, ay nag-iwan ng malalim na marka sa buhay ng mga puso. Isang marka na lumalaban sa oras at distansya. Nagkita sina Valentim at Violeta mahigit isang dekada na ang nakalipas sa isang music festival na naganap sa isang magandang nayon sa kanayunan. Isa iyon sa mga hindi inaasahang pagkikita na tila itinadhana ng tadhana. Naroon si Valentim kasama ang ilang kaibigan, sinusubukang takasan ang abalang gawain, at naroon si Violeta upang magsaya at magdiwang ng buhay. Ang pagpupulong ay naganap sa isang maliit na cafe sa gilid ng pagdiriwang, kung saan tumutugtog ang isang lokal na banda. Puno ng lakas at tawanan ang lugar, at sa makulay na setting na ito nagsimulang mag-usap sina Valentim at Violeta. Si Violeta, sa kanyang walang malasakit na paraan at nakakahawa ng ngiti, ay ang personifikasyon ng spontaneity. Siya ay may hilig sa buhay na kitang-kita sa bawat salita at kilos. Siya ay isang pintor na may malayang kaluluwa, nahuhulog sa musika at pagpipinta, palaging naghahanap ng mga bagong karanasan at inspirasyon. Si Valentim naman ay mas nakakulong at nakatutok sa kanyang trabaho, ngunit nakalanghap ng sariwang hangin si Violeta. Ang kanyang masiglang pananaw at sigla sa buhay ay nag-alok sa kanya ng bago at kapanapanabik na pananaw. Habang umuunlad ang kanilang relasyon, nagbahagi sina Valentim at Violeta ng sunod-sunod na karanasan na naging mahalagang alaala. Naaalala nila ang mga hapon na ginugol sa paggalugad sa lungsod sa isang hindi mapagpanggap na paraan, pagtuklas ng maliliit na kafe at mga nakatagong tindahan. May kakaiba sa paraan ng pagkakatugma nila na para bang sumasayaw ang kanilang mga kaluluwa. Si Violeta ay may kakayahan sa paggawa ng anumang sandali na espesyal. Ito man ay isang paglalakad sa isang lokal na palengke o isang mapayapang gabi sa ilalim ng mga bituin. Isa sa mga pinakamasayang alaala ng Valentine ay ang isang partikular na mahiwagang gabi kung kailan, pagkatapos ng isang matalik na hapunan, dinala niya si Violeta sa isang open field na madalas nilang binibisita. Ang bukid ay natatakpan ng isang kumot ng mga bituin, at ang kapaligiran ay napuno ng katahimikan na kaibahan sa pagmamadali at pagmamadalian ng pang-araw-araw na buhay. Sa ganitong setting ng simple at dalisay na kagandahan ay nag-propose si Valentim ng kasal kay Violeta. Pinlano niya ang okasyon ng may matinding pag-iingat na lumikha ng isang kapaligiran na nagpapakita ng malalim at taus-pusong pagmamahal na nadama niya para sa kanya. Si Violeta, na may luha sa mga mata, ay tinanggap ang kahilingan na may isang maningning na ngiti. Sa sandaling iyon, tila ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad at pangako. Ngunit sa lalong madaling panahon nagsimulang mamagitan ng katotohanan, ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila, ang mga ambisyon ni Valentim na magtatag ng isang matatag na karera at ang pagnanais ni Violeta para sa isang buhay na puno ng pagbabago at kalayaan, ay nagsimulang lumikha ng mga bitak sa relasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakaibang ito ay naging mas maliwanag at mahirap balewalain. Hinangad ni Violeta ang mga bagong karanasan at pakikipagsapalaran, habang ang Valentine ay lalong nakatuon sa pagbuo ng matatag at ligtas na kinabukasan.
Ang alitan sa pagitan ng kanilang mga pananaw sa buhay ay nagdulot ng tensyon at pagkabigo na humantong sa mga pagtatalo na naging mas madalas at matindi. Ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay hindi maikakaila, ngunit ang mga panlabas na panggigipit at personal na hindi pagkakasundo ay nagsimulang magpabigat sa kanilang relasyon. Ang paghihiwalay ay isang matinding dagok para kay Valentim. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahal sa buhay, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang pakiramdam ng pagkawala ay pinalakas ng pananabik sa mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpupumilit na punan ang kawalan na iniwan ng pag-alis ni Violeta, naghahanap ng aliw sa trabaho at pang-araw-araw na gawain, ngunit pakiramdam na may nawawalang pangunahing bagay. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ni Valentine na magpatuloy, ngunit ang mga alaala ni Violeta ay patuloy na nananatili sa kanyang isipan. Minsan kapag dumaan siya sa isang lugar na dati niyang pinupuntahan kasama si Violeta o nakarinig ng kanta na pareho nilang gustong-gusto, dadaig siya ng alon ng nostalgia. Ang mga alaalang ito, bagamat matamis, ay sinamahan din ng isang mapanglaw na tila hindi nawawala. Ang alaala ni Violeta ay pinaghalong sakit at saya para sa Valentine. Siya ay kumakatawan sa isang marubdob at malalim na pag-ibig na, bagamat hindi ito tumagal, ay nag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa kanyang buhay. Ang bawat alaala ay isang paalala ng isang panahon kung saan ang buhay ay tila puno ng mga posibilidad at pinagsasaluhang mga pangarap. Kahit na naghahanap si Valentine ng kaligayahan at katatagan sa kanyang kasalukuyan, ang mga alaala ni Violeta ay patuloy na nakaka-impluwensya at humuhubog sa kanyang paglalakbay na nagsisilbing isang testamento sa pagiging komplikado at kagandahan ng kanyang nakaraang pag-ibig. Ang kaarawan ng mga puso ay isang petsa na nagdadala ng makabuluhang emosyonal na bigat, isang masakit na paalala ng isang trahedya na minarkahan ang kanyang buhay sa isang malalim na paraan. Para sa marami, ang kaarawan ay isang oras ng pagdiriwang at kagalakan. Ngunit para sa Valentine, ito ay isang araw na naglalabas ng magkahalong kalungkutan at pagmumuni-muni. Ang partikular na kaarawan na ito ay lalong emosyonal dahil ito ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama na pumanaw ilang taon na ang nakararaan. Ang pagkawala ng kanyang ama ay isang mapangwasak na pangyayari sa buhay ni Valentine. Ang kanyang ama ay isang sentral at maimpluwensyang figura, isang taong hindi lamang nag-alok sa kanya ng patnubay at karunungan ngunit kumakatawan din sa isang angkor ng katatagan at suporta. Ang kanyang kawalan ay lumikha ng isang walang laman na nararamdaman pa rin ni Valentine. Magsisimula ang araw ng mataimtim para sa Valentine. Gumising siya ng maaga kahit bago ang araw at nagpa siya na magpalipas ng araw sa isang lugar na may espesyal na kahulugan para sa kanya at sa kanyang ama. Pumunta siya sa lumang golf course kung saan magkasama silang naglalaro noon. Magkahalong saya at sakit ang alaala ng mga sandaling pinagsaluhan doon. Bawat butas, bawat kurso sa kurso, ay tila umaalingaw-ngaw sa tawanan at usapan nila. Ang kanayunan, na may katahimikan at kagandahan, ang lugar kung saan mararamdaman ni Valentine na pinakamalapit sa kanyang ama kahit nawala siya. Habang naglalakad, siya sa kanayunan, naiisip ni Valentine ang epekto ng kanyang ama sa kanyang buhay. Naaalala niya ang mga aral sa buhay na itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang mga halaga ng pagsusumikap at integridad na humubog sa kanyang sariling landas. Ang boses ng kanyang ama, na dating aliw at pinagmumulan ng payo, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang malayong alaala. Iniisip din ni Valentine kung paano binago ng pagkawala ng kanyang ama ang kanyang pananaw sa buhay. Dati mas nakatuon siya sa tagumpay at material na tagumpay, ngunit ang kawalan ng kanyang ama ay nagdulot ng bagong pananaw. Sinimulan niyang mas pahalagahan ang mga simpleng sandali at mga koneksyon ng tao na nauunawaan na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa mga relasyon na binuo natin at sa mga alaala na iniiwan natin. Ang kaarawan ay isang araw ng pagsisiyasat para sa Valentine. Ginugugol niya ang bahagi ng araw na muling binibisita ang mga lumang album ng larawan at mga bagay na pag-aari ng kanyang ama. May partikularidad tungkol sa isang lumang pocket watch na nakita ni Valentine sa mga gamit ng kanyang ama. Isang bagay na ngayon ay nagdadala ng matinding emosyonal na singil. Ang relo na ito, isang tiyak na paalala ng kanilang oras na magkasama, ay isang simbolo ng kung paano ang paglipas ng oras at mga alaala ay magkakaugnay sa buhay ng mga puso.
Sa araw, bumibisita din si Valentine sa sementeryo kung saan nakaburol ang kanyang ama. Kumuha siya ng mga bulaklak at umupo sandali sa tabi ng lapida. Nakikipag-usap siya sa kanyang ama na parang naririnig pa rin niya, na nagbabahagi ng kanyang mga alalahanin, kanyang mga tagumpay at kanyang kasalukuyang mga hamon. Ang oras na ito ng tahimik na pag-uusap ay parehong isang ritual ng pagluluksa at isang paraan upang humingi ng kaginhawahan at kalinawan. Ang anibersaryo ay nagtatapos sa isang introspective at mahinahon na paraan. Umuwi si Valentine at naghanda para sa hapunan, isang kaganapan na binalak niyang parangalan ang alaala ng kanyang ama. Nagluluto siya ng mga ulam na gusto ng kanyang ama noon, at bagamat nag-iisa siya sa hapag, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa isang nakakaaliw na paraan. Matindi ang mga alaala at sakit, ngunit mayroon ding kapayapaan sa pag-alam na pinapanatili mong buhay ang alaala ng iyong ama sa isang makabuluhang paraan. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ni Valentine ang pagitan ng kalungkutan at pasasalamat. Hindi maikakaila ang lungkot sa pagkawala, ngunit lubos din ang kanyang pasasalamat sa mga aral at pagmamahal na inialay sa kanya ng kanyang ama. Ang kalunos-lunos na anibersaryo ay isang paalala ng karupukan ng buhay at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat sandali at bawat relasyon. Para sa Valentine, ito ay isang araw upang alalahanin, pagnilayan at, higit sa lahat, upang parangalan ang alaala ng isang taong mahalaga sa kanyang buhay. Kaya, sa pagtatapos ng araw, si Valentine ay nakahanap ng paraan upang magkasundo ang kanyang damdamin. Ang lungkot sa pagkawala ng kanyang ama ay nababalanse ng pasasalamat sa mga alaala na kanilang pinagsaluhan at sa mga aral na patuloy na gumagabay sa kanya. Ito ay isang araw ng pagluluksa, ngunit isang araw din ng pagdiriwang ng buhay at pamana na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Ang kagandahang loob ng Valentine ay nagpapakita ng sarili sa tahimik, ngunit malalim na makabuluhang mga paraan. Sa gitna ng kanyang matagumpay na gawain at masalimuot na personal na buhay, nakahanap siya ng mas malaking layunin sa pag-alok ng tulong sa mga higit na nangangailangan nito. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ng pagkabukas palad na ito ay nangyayari sa isang maulan na araw ng taglamig kapag ang Valentine ay nag-cruise ang landas sa isang batang babae na nakatira sa mga lansangan. Habang nagmamaneho papunta sa trabaho, sa isang partikular na malamig na umaga, dumaan si Valentine sa isang hintuan ng bus kung saan ang isang maliit na figura na nakabalot sa punit-punit na damit ay sumilong sa hangin. Ang batang babae, mga taong gulang lamang, ay nag-iisa at kitang-kitang nakayakap sa lamig. Nadurog ang puso ni Valentine nang makita ang eksena. Alam niyang mahirap ang buhay sa lansangan. Ngunit ang imahe ng batang iyon na nag-iisa at mahina ay isang masakit na dagok. Walang pag-aalinlangan, mabilis na huminto si Valentine at nilapitan ang dalaga. Nanginginig siya, nagngangalit ang mga ngipin at nanlalaki ang mga mata sa lamig at takot. Si Valentine ay lumuhod sa tabi niya, hinubad ang kanyang coat at ibinalot ito sa kanya. Ang dalaga, na nagulat sa kilos ng kabaitan, ay tumingin sa kanya na may halong hinala at ginhawa. Sinubukan ni Valentine na patatagin siya, nagsasalita sa mahinahon at banayad na boses. Napagtanto niyang walang natira ang dalaga, maliban sa maliit na dala nito, isang maliit na bag na may ilang damit at punit na kumot. Nang maramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, inalok siya ni Valentine ng isang mainit na pagkain na binili niya para sa kanyang sarili. Dinala niya ang dalaga sa malapit na cafe, kung saan nag-order siya ng sopas at tinapay. Habang kumakain, ang batang babae na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Ana ay nagsimulang magpahinga at magbukas ng kaunti pa. Sinabi niya kay Valentine ang tungkol sa kanyang buhay sa mga lansangan, tungkol sa kung paano siya tumakas sa bahay dahil sa patuloy na pag-aaway at kung paano siya nagsisikap na mabuhay mula sa isang araw hanggang sa susunod. Labis na naantig si Valentine sa kwento ni Ana. Alam niyang hindi sapat ang agarang tulong para malutas ang lahat ng kanyang problema, ngunit nagpasya siyang gumawa ng higit pa. Matapos matiyak na siya ay pinakain at mainit-init, si Valentine ay naghanap ng mga paraan upang matulungan siyang makahanap ng ligtas na tirahan at mga mapagkukunan na maaaring mag-alok sa kanya ng kaunting katatagan. Nakipag-ugnayan siya sa isang lokal na organisasyon na nakipagtulungan sa mga mahihinang bata at tiniyak na si Ana ay may access sa isang ligtas na lugar na matutuluyan. Nagbigay din ng malaking donasyon si Valentine sa organisasyon na may pag-asang makakatulong ito sa iba pang mga bata na, tulad ni Ana,
ay nahaharap sa mga katulad na paghihirap. Ang pagkilos ng kawanggawa ni Valentine ay hindi limitado sa pagtulong kay Ana sa araw na iyon. Patuloy niyang sinusubaybayan ang kanyang sitwasyon at sinusuportahan ang organisasyong tumulong sa kanya. Madalas siyang bumisita upang tingnan si Ana at magbigay ng patuloy na suporta. Tinitiyak na mayroon itong access sa mga mapagkukunan at pagkakataon upang mapabuti ang kanyang buhay. Para kay Valentine, ang pagtulong kay Ana ay higit pa sa isang simpleng pagkilos ng kabaitan. Ito ay isang paraan ng muling pakikipag-ugnayan sa pinakatao at mahabaging bahagi ng kanyang sarili. Natagpuan niya ang panibagong layunin na makita ang epekto ng kanyang tulong sa buhay ng isang taong nangangailangan. Ang kilos na ito ng pagkabukas palad ay hindi lamang nagdulot ng ginhawa kay Ana, ngunit nagbigay din kay Valentine ng pakiramdam ng tagumpay at isang mas malalim na pananaw sa kahalagahan ng paggamit ng kanyang mga mapagkukunan at impluwensya upang makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Sa tuwing dadaan si Valentine sa bus stop kung saan niya nakilala si Ana, naaalala niya ang epekto ng araw na iyon sa kanyang buhay. Ang pagkilos ng kawanggawa ay hindi lamang nakatulong sa isang batang nangangailangan, ngunit nagsilbing paalala rin na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pagbabahagi at pagsuporta sa iba. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng pangmatagalang marka sa Valentine. Mas namulat siya sa mga katotohanang kinakaharap ng mga mahihirap at naging mas aktibong kasangkot sa mga layuning panlipunan na inilaan ang ilan sa kanyang oras at mga mapagkukunan sa pagtulong sa mga nasa mahihirap na sitwasyon. Ang pagiging bukas palad ni Valentine ay naging mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan na nagpapakita ng isang taus-pusong pangako sa paggawa ng pagbabago at pagsuporta sa mga nangangailangan ng tulong. Ang mga alaala ni Violeta ay isang mahalagang kabanata sa buhay ng mga puso at isa sa mga hindi malilimutang sandali sa kwentong ito ay ang pagkikita nila ni Violeta nang mag-propose ito ng kasal sa kanya. Ang episode na ito ay isang window sa lalim ng kanilang mga damdamin at kung ano ang maaaring maging isang shared life. Ang pagpupulong ay naganap sa isang setting na pinili ni Valentine ng maingat. Pagkatapos ng mga buwan ng isang matinding relasyon na puno ng mga natuklasan, nagpasya si Valentine na oras na para gawing formal ang kanyang pangako kay Violeta. Nais niyang ang proposal ay maging kasing espesyal ng kanyang pagmamahal para sa kanya at gumugol ng mga linggo sa pagpaplano ng bawat detalye upang matiyak na perpekto ang okasyon. Pinili niya ang isang open field na madalas nilang puntahan, isang lugar na may espesyal na kahulugan para sa kanilang dalawa. Ito ay isang mapayapang lugar, malayo sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, kung saan maaari silang sumilong mula sa kanilang nakagawian at simpleng magsaya sa piling ng isa't isa. Ang kagandahan ng kanayunan, kasama ang malalawak na kalawakan ng berdeng damo at ang bukas na kalangitan sa itaas, ay nagbigay ng perpektong setting para sa sandaling nasa isip ng Valentine. Nang hapong iyon, maaliwalas at bughaw ang langit at ang banayad na simoy ng hangin ay umindayog sa mga ligaw na bulaklak sa paligid. Naghanda si Valentine ng isang sorpresa para kay Violeta kung saan kasama ang isang picnic, kasama ang lahat ng kanyang mga paboritong pagkain. Maingat niyang inayos ang isang checkered tablecloth sa sahig, napapaligiran ng mga basket ng pagkain, at isang bote ng alak na ikinatuwa nilang dalawa. Ang silid ay napuno ng mga maliliit na personal touch, tulad ng mga lumang larawan at tala ng pag-ibig na ipinagpalit nila sa paglipas ng panahon. Pagdating ni Violeta ay nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang sorpresang inihanda ni Valentine. Naantig siya at naantig sa pagsisikap at atensyon sa detalye. Sila ay gumugol ng isang magandang oras na magkasama, nag-uusap at nagtatawanan, habang sila ay nasiyahan sa picnic at samahan ng isa't isa. Pagsapit ng takip silim, nang magsimulang lumubog ang araw, naramdaman ni Valentine na ito na ang tamang oras para gawin ang kanyang proposal. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at, sa sobrang bilis ng tibok ng puso, lumuhod siya sa harap ni Violeta. Ang kahon ay naglalaman ng isang eleganteng engagement ring, isang simbolo ng kanyang pangako at pagmamahal para sa kanya. Tiningnan ni Valentine si Violeta na may ekspresyon ng pag-asa at kahinaan. Sinabi niya kung gaano siya kahalaga sa kanya at kung paano niya gustong gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Ang mga salita ay lumabas ng may katapatan at damdamin na sumasalamin sa malalim na pagnanais na bumuo ng isang hinaharap na magkasama. Si Violeta
na puno ng luha, ay tinanggap ang proposal na may maningning ng ngiti. Ang sandali ay kaakit-akit at perpekto sa paglubog ng araw sa abot tanaw at ang kapaligiran ay puno ng isang espesyal na enerhiya. Labis na kagalakan ang naramdaman ni Valentine nang makita niya ang kaligayahan ni Violeta at alam niyang magsisimula na siya ng bagong kabanata sa buhay niya kasama ito. Gayunpaman, ang saya ng sandaling iyon ay natakpan ng mga paghihirap na darating. Ang simula ng kanilang buhay na magkasama ay nagsiwalat na. Sa kabila ng kanilang malalim na pag-ibig, may mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Natuklasan nina Valentim at Violeta na ang kanilang mga pananaw sa hinaharap ay hindi umaayon sa paraang inaasahan nila. Habang nakatuon ang Valentine sa pagtatatag ng matatag na pundasyon para sa hinaharap, hinangad ni Violeta ang pakikipagsapalaran at patuloy na pagbabago. Ang mga pagkakaibang ito ay nagsimulang lumikha ng mga tensyon na, sa paglipas ng panahon, ay naging hindi malulutas. Ang relasyon na nagsimula sa napakaraming pangako at pagmamahal ay nagsimulang humarap sa mga hamon na pareho nilang pinaghirapan na malampasan. Ang proposal ng kasal, na dapat sana ay simula ng isang bagong paglalakbay na magkasama, ay naging simbolo ng pagiging komplikado at paghihirap na kanilang haharapin. Sa kabila ng paghihiwalay at paghihirap, palaging pinahahalagahan ni Valentim ang sandaling ito. Ang kasal proposal at espesyal na araw sa open field ay nananatiling isang paalala ng isang oras kung saan ang buhay ay tila puno ng mga posibilidad at shared pangarap. Ang mga alaala ng araw na iyon ay pinaghalong saya at kalungkutan na kumakatawan sa isang pag-ibig na, bagamat hindi ito tumagal, ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa buhay ng mga puso. Ang mga alaalang ito ni Violeta ay isang pangunahing bahagi ng kwento ng Valentine na humuhubog sa kanyang pananaw at nakakaimpluwensya sa kanyang mga desisyon sa paglipas ng mga taon. Ang pagtatagpo sa bukas na larangan ay isang kabanata na kanyang muling binibisita na may halong pananabik at pasasalamat na kinikilala ang kahalagahan ng pag-ibig at mga alaala na naging batayan ng kanyang emosyonal na paglalakbay. Ang relasyon ni Valentim kay Luciana ay pinaghalong malalim na pag-ibig at komplikadong mga hamon na sumasalamin sa mga nuances ng dalawang buhay na nagsasama sa kabila ng makabuluhang pagkakaiba. Sa loob ng 7 taon, ang kanilang pagsasama ay umunlad mula sa magandang simula hanggang sa isang relasyon na nahaharap sa parehong kagalakan at kahirapan. Si Luciana, sa 32 taong gulang, ay nagmula sa isang mahirap at mapaghamong nakaraan. Lumaki sa isang kapaligiran ng kahirapan at kawalan. Naranasan niya ang patuloy na pakikibaka para sa mga mapagkukunan at pagkakataon. Ang kanyang pagkabata ay minarkahan ng isang serye ng mga paghihirap mula sa kawalang tatag sa pananalapi hanggang sa mga problema sa pamilya na humubog sa kanyang pananaw sa mundo. Mula sa murang edad natuto siyang maging matatag, magkaroon ng lakas sa kahirapan at panatilihing buhay ang pag-asa kahit na ang mga pangyayari ay hindi nagpapatawad. Nang pumasok si Valentim sa buhay ni Luciana, nahaharap siya sa isang babaeng may kahangahangang lakas ngunit isang taong may dalang makabuluhang emosyonal na bagahe kasama niya. Ang koneksyon sa pagitan nila ay madalian. Si Valentim, sa kanyang paghahanap para sa emosyonal na katatagan matapos makipaghiwalay kay Violeta, ay nakita sa Luciana ang isang taong nag-alok hindi lamang ng pag-unawa, kundi pati na rin ng isang bagong simula. Nahanap naman ni Luciana sa Valentim ang pinagmumulan ng katatagan at seguridad, isang bagay na matagal na niyang kulang. Nagsimula ang kanilang relasyon sa isang nakakaakit na tala. Si Valentim, na palaging isang taong mas nakalaan at nakatuon sa trabaho, ay natagpuan sa Luciana ang isang masigla at madamdaming kaibahan. Nagdala siya ng kulay at enerhiya sa kanyang buhay, na ipinakita sa kanya ang kagandahan sa maliliit na bagay at tinulungan siyang pahalagahan ang mga aspeto ng buhay na hindi niya napapansin. Ang mga unang taon ay minarkahan ng isang panahon ng pagtuklas sa isa't isa at isang serye ng mga ibinahaging karanasan na nagpatibay sa kanilang ugnayan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga pagkakaiba sa pagitan nila ay nagsimulang lumabas. Palaging pangarap ni Luciana na magkaroon ng pamilya. Para sa kanya, ang pagiging ina ay isang pangunahing layunin, isang bagay na gusto niya mula pa noong kanyang kabataan at nadama na kukumpleto sa kanyang buhay.
Ang ideya ng pagkakaroon ng mga anak ay isang personal na katuparan para sa kanya, isang malalim na pagnanais na kumakatawan hindi lamang sa pagpapatuloy ng kanyang buhay, kundi isang paraan din ng pagtagumpayan sa mga paghihirap na kanyang hinarap. Si Valentim naman ay mas nakatutok sa kanyang karera at napanatili ang katatagan na kanyang natamo. Bagamat nagkaroon siya ng malalim na pagmamahal kay Luciana at nagsikap na bigyan siya ng isang ligtas at mapag-aruga na kapaligiran, ang pag-asang magkaroon ng mga anak ay nagdulot sa kanya ng pangamba. Ang ideya ng pagiging ama ay nag-aalala sa kanya na naglalabas ng mga takot tungkol sa mga responsibilidad at hamon na hindi niya lubos na handang harapin. Para kay Valentim, ang pagnanais ni Luciana na magkaroon ng mga anak ay tila isang pangako na maaaring masira ang buhay na binuo niya. Ang pagigting sa pagitan ng mga hangarin ni Luciana at ang mga pagpapareserba ng Valentine ay nagsimulang malalim na makaapekto sa kanilang relasyon. Naramdaman ni Luciana na ang kanyang mga pangarap ay ipinagpaliban at ang kanyang boses ay pinatahimik. Nagsimula siyang makaramdam ng lalong pagkadismaya at panghinaan ng loob nang makitang lumilipas ang oras nang hindi natutugunan ang kanyang mga inaasahan. Ang kakulangan ng pag-unlad tungo sa kanilang pangarap na magsimula ng isang pamilya ay nagsimulang lumikha ng isang emosyonal na bangin sa pagitan nila. Si Valentim sa turn ay nahirapan na makahanap ng balanse sa pagitan ng pangangailangan na suportahan si Luciana at ang kanyang sariling kawalan ng katiyakan. Sinubukan niyang tumbasan ang kawalan ng matatag na desisyon tungkol sa pagkakaroon ng mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng emosyonal na suporta at paglikha ng makabuluhang sandali na magkasama. Bagamat sinubukan niyang maging matulungin at mapagmalasakit na kasosyo, ang takot na makompromiso ang kanyang katatagan at ang kawalan ng malinaw na solusyon para sa hinaharap ay lumikha ng pinagbabatayan na tensyon. Ang kanilang relasyon ay nahaharap din sa mga praktikal na hamon. Si Luciana, na nagmula sa mahirap na background, ay madalas na nahihirapang harapin ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga inaasahan at katotohanan. Ang mga pag-uusap tungkol sa hinaharap ay lalong sumisingil, at ang mga talakayan tungkol sa mga bata ay naging paulit-ulit na paksa ng hindi pagkakasundo. Sinubukan nilang humanap ng common ground, ngunit madalas na natagpuan ang kanilang mga sarili sa mga siklo ng mga argumento na tila walang patutunguhan. Sa kabila ng mga paghihirap, patuloy na humahanap sina Valentim at Luciana ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang koneksyon. Nagbabahagi sila ng mga sandali ng pagpapalagay ang loob at pagkakaunawaan, ipinagdiriwang ang maliliit na tagumpay at umaasa sa isa't isa para sa suporta kapag nahaharap sila sa mga hamon. Si Valentim, nabatid ang kahalagahan na ibinibigay ni Luciana sa pagiging ina, ay sumusubok na magpakita ng suporta sa mga alternatibong paraan, tulad ng sa pamamagitan ng kanyang pakikilahok sa mga layuning panlipunan at ang kanyang pagnanais na gumawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao, lalo na ang mga bata sa mga mahihinang sitwasyon. Pinahahalagahan naman ni Luciana ang mga pagsisikap ni Valentim at kinikilala ang kahalagahan ng pagmamahal at pangakong inaalok niya. Sinisikap niyang unawain ang kanyang mga pag-aalangan at naghahanap ng mga paraan upang maipahayag ang kanyang sariling mga pagnanasa ng hindi naglalagay ng labis na presyon sa kanya. Ang kanilang relasyon ay isang paglalakbay ng mutual growth, kung saan pareho silang natututong harapin ang kanilang mga pagkakaiba at humanap ng mga solusyon na makakapagbalanse sa kanilang mga inaasahan. Ang relasyon ni Valentim at Luciana ay isang halimbawa kung paano maaaring maging isang makapangyarihang puwersa ang pag-ibig, ngunit gayon din kung paano maaaring hamunin ng mga pangunahing pagkakaiba ang pagkakasundo ng mag-asawa. Nahaharap sila sa mga hamon na may espiritu ng kompromiso at kahandaang humanap ng landas na angkop para sa kanilang dalawa. Ang kanilang paglalakbay ay minarkahan ng isang kombinasyon ng pag-asa, pagsisikap at ang patuloy na paghahanap para sa isang pag-unawa sa isa't isa na maaaring palakasin ang bono sa pagitan nila at tulungan silang bumuo ng isang hinaharap na magkasama. Ang buhay ni Valentim ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago nang magpasya siyang bisitahin ang isang kawanggawa na nakatuon sa mga mahihinang bata. Madilim at malamig ang araw na iyon, walang tigil ang pagbuhos ng ulan na sumasalamin sa estado ng pag-iisip na naramdaman ni Valentine sa sandaling iyon. Nagpasya siyang mag-abuloy sa Charity na naghahanap ng paraan
upang maihatid ang kanyang sariling pangangailangan para sa layunin at koneksyon sa mundo na higit sa kanyang tahimik na gawain. Pagdating sa institusyon, si Valentim ay malugod na, tinanggap ng mga kawani na sanay sa mga pagbisita ng mga donor at voluntaryo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap tungkol sa mga pangangailangan ng institusyon at mga paraan upang mag-ambag, hiniling ni Valentim na makipagkita sa mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang pagnanais na makita ng malapitan ang katotohanang kinaharap ng mga batang ito at maunawaan ang kanilang mga personal na kwento ang nag-udyok sa kanya. Habang naglalakad siya sa mga bulwagan, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Valentine, kuryosidad, pag-aalala at matinding pagnanais na tumulong. Noon niya nadatna ng isang silid na puno ng mga bata. Sa dulong sulok, dalawang maliliit at marupok na figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Pedro, 10 taong gulang pa lamang, at si Clara, 7, ay magkasamang nakaupo sa isang sulok ng silid na hiwalay sa iba ng isang uri ng tahimik na reserba. Si Pedro, ang panganay na kapatid, ay nagsuot ng mga damit na nakikitang suot at medyo marumi, at ang kanyang ekspresyon ay seryosong maaga. Siya ay may matulungin at mapagtatanggol na hitsura ng isang taong may malaking responsibilidad para sa kanyang edad. Si Clara, ang kanyang maliit na kapatid na babae, ay nasa kanyang tabi na nakabalot sa isang kumot. Magkahalong pagod at pag-asa ang makikita sa malaki at malungkot niyang mga mata. Pareho silang malinaw na pagod na may nakikitang mga palatandaan ng isang mahirap at hindi matatag na buhay. Pakiramdam ni Valentine ay lumubog ang kanyang puso nang makita ang mga bata. Lumapit siya nang may kahinahunan na sinubukang ihatid ang kanyang empatya at paggalang. Sinimulan niya ang pakikipag-usap kina Pedro at Clara, sinusubukang alamin ang kaunti pa tungkol sa kanilang buhay at direktang marinig mula sa kanila ang tungkol sa kanilang mga karanasan. Nakakaantig at nakakalungkot ang mga kwentong narinig nila. Sinabi ni Pedro kay Valentine ang tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang dahil sa isang mapangwasak na sakit na agad na nagdala sa kanila. Matapos ang pagkamatay ng kanilang mga magulang, naging isang araw-araw na pakikibaka ang buhay ng magkapatid nang walang malapit na miyembro ng pamilya na mag-aalaga sa kanila. Inako ni Pedro ang responsibilidad na protektahan at pangalagaan si Clara. Napilitan silang gumala sa mga lansangan, nahaharap sa panganib at kahirapan sa kanilang paghahanap ng pagkain at tirahan. Ang mga kwento ng pagdurusa at kaligtasan na ibinahagi ni Pedro ay isang patunay ng kanyang lakas at tapang, habang si Clara, bagaman mas nakalaan, ay nagpakita ng malaking pangangailangan para sa pagmamahal at katatagan. Labis na naantig si Valentine sa katatagan at ugnayan ng magkapatid. Nadama niya ang isang agarang salpok na gumawa ng isang bagay na higit pa sa kontribusyon sa pananalapi. Ang makitang nagpupumilit na magkatuluyan at mabuhay sina Pedro at Clara ay isang tawag sa pagkilos na hindi niya maaaring balewalain. Nagpasya si Valentim na gusto niyang gumawa ng pagbabago sa mas direkta at makabuluhang paraan sa buhay ng mga batang ito. Matapos makipag-usap sa mga responsable sa institusyon at dumaan sa lahat ng kinakailangang proseso ng burokrasya, nagpasya si Valentim na ampunin sina Pedro at Clara. Ang pagpili na ito ay hindi basta-basta ginawa. Alam niya na ang pagkuha ng responsibilidad para sa dalawang anak ay mangangahulugan ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang pagnanais na mabigyan sila ng isang tunay na pagkakataon sa isang mas mahusay na buhay ay nagtagumpay sa kanilang mga pag-aalinlangan. Ang paghahanda para sa pag-aampon ay nagsasangkot ng pagbabago ng kanilang bahay sa isang malugod na tahanan para kina Pedro at Clara. Ilang linggo ang ginugol ni Valentine sa paghahanda ng isang silid para sa kanila, pagpuno dito ng mga bagong kasangkapan at mga laruan, at paglikha ng isang kapaligiran na ligtas at komportable. Nagsimula rin siyang gumawa ng mga aktibidad upang maging pamilyar sa mga partikular na pangangailangan ng bawat bata. Humingi siya ng patnubay kung paano haharapin ang mga emosyonal na isyu na kakaharapin ni Pedro at Clara, at inihanda ang sarili upang maging isang mapagmalasakit at kasalukuyang ama. Nang sa wakas ay lumipat sina Pedro at Clara sa bahay ni Valentim, ang proseso ng pag-aangkop ay isang hamon. Ang mga bata na nakasanayan sa isang buhay na walang katiyakan at kaligtasan ay nahirapang maniwala na sila ay sa wakas ay nasa isang ligtas at matatag na lugar. Si Pedro ay nakalaan at nahirapang magtiwala ng buo kay Valentine, habang si Clara, bagaman mas bukas,
ay nahihirapan pa rin sa lungkot at kawalan. Nagsumikap si Valentin na magtatag ng routine na nagbibigay ng seguridad at predictability. Siya ay naging aktibo sa kanilang buhay, tumulong sa takdang aralin, dumalo sa mga pagpupulong sa paaralan at tinitiyak na maaari silang makisama sa kanilang bagong kapaligiran ng unti-unti at komportable. Ang presensya ni Pedro at Clara ay nagdala ng bagong pananaw sa buhay ni Valentine. Nakakita siya ng kagalakan at kasiyahan sa pagkakita sa mga bata na umangkop at nagsimulang umunlad. Bagamat may mga sandali ng kahirapan at emosyonal na hamon, ang mga pagsulong at maliliit na tagumpay tulad ng isang tunay ng ngiti mula kay Clara o isang kilos ng pagmamahal mula kay Pedro ay nagbigay ng isang pakiramdam ng tagumpay na hindi pa nararanasan ni Valentine. Ang relasyon sa pagitan ng Valentine at ng mga bata ay umunlad mula sa isang pansamantalang simula hanggang sa isang malalim at makabuluhang ugnayan. Natuto si Valentin na maging isang mapagmahal at responsableng ama, nag-aalok ng emosyonal na suporta at bumuo ng matibay na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Nagsimulang maging ligtas at malugod na tinatanggap sina Pedro at Clara, at ang bagong pagbabago ng pamilya ay nagdulot ng panibagong kahulugan ng layunin at koneksyon sa Valentin. Ang pag-ampon kina Pedro at Clara ay hindi lamang nagpabago sa buhay ng mga bata, ngunit nagdulot din ng bagong liwanag sa buhay ni Valentine. Natuklasan niya ang isang bagong mapagkukunan ng kaligayahan at kasiyahan sa pamamagitan ng pagiging isang ama, figure sa kanyang mga kapatid. Ang karanasan ng pag-ampon kina Pedro at Clara ay nagbigay kay Valentin ng bagong pananaw sa kahulugan ng pamilya at ang positibong epekto na maaaring maidulot ng isang pagkilos ng pakikiramay sa buhay ng ibang tao. Kaya, ang muling pagsasama-sama ni Pedro at Clara ay naging isang mahalagang kabanata sa kwento ni Valentin na minarkahan ang paglipat sa isang bagong yugto ng kanyang buhay kung saan ang dedikasyon sa kanyang pamilya at ang pagnanais na gumawa ng pagbabago ay naging batayan ng kanyang personal na paglalakbay. Ang pagdating ni Pedro at Clara sa buhay ni Valentin at Luciana ay nagdulot ng malalim at komprehensibong pagbabago. Naramdaman ang epekto ng pagbabagong ito sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa pang-araw-araw na gawain hanggang sa personal na emosyon at mga inaasahan. Ang bagong kabanata na ito ay nagdala ng mga komplikadong hamon, ngunit din ng mga sandali ng pagtuklas at personal na paglago. Nang sa wakas ay dinala ni Valentin at Luciana sina Pedro at Clara sa kanilang tahanan, nadama ang pagbabago. Ang bahay, na dati ay mapayapa at organisado ayon sa mga pangangailangan ng isang walang anak na mag-asawa, ay kailangang umangkop upang mapaunlakan ang bagong pagsasaayos ng pamilya. Inialay ni Luciana ang kanyang sarili sa pagbabago ng kapaligiran upang gawin itong malugod at ligtas para sa mga bata. Maingat niyang pinili ang mga muebles at palamuti na lumikha ng isang silid na hindi lamang gumagana kundi isang kanlungan din ng kaginhawahan at seguridad para kina Pedro at Clara. Ang paghahanda sa tahanan ay nagsasangkot ng higit pa sa pisikal na pagsasaayos. Nakatuon din si Luciana sa paglikha ng isang gawain na may kasamang mga bata ng unti-unti at sensitibo. Alam niyang mangangailangan sina Pedro at Clara ng panahon para umangkop sa isang bagong kapaligiran at ang pagbuo ng tiwala ay napakahalaga. Nagpatupad si Luciana ng pang-araw-araw na gawain na nag-aalok ng katatagan at predictability na nakatulong sa mga bata na maging mas ligtas at mas mababa ang pagkabalisa. Valentin, sa turn, ay nagkaroon na muling tukuyin ang kanyang gawain sa trabaho upang maging mas naroroon sa bahay. Inayos niya ang kanyang schedule sa paggawaan upang matiyak na maaari siyang gumugol ng mas maraming oras kasama sina Pedro at Clara, tumulong sa mga pang-araw-araw na gawain at aktibong nakikilahok sa buhay pampamilya. Ang patuloy na presensya ni Valentin ay isang mahalagang kadahilanan sa pagbagay ng mga bata na nagbibigay ng isang halimbawa ng katatagan at suporta. Sa una, ang proseso ng pagsasama ay mahirap. Sina Pedro at Clara, na nakasanayan na sa buhay na walang katatagan at kawalan ng katiyakan, ay nahirapang magtiwala ng lubusan kina Valentin at Luciana. Si Pedro, lalo na, ay sanay na maging tagapagtanggol ni Clara at nakabuo ng defensive posture bilang mekanismo ng kaligtasan. Kitang-kita ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga bagong awtoridad at ang kanyang pag-aatubili na magbukas sa iba.
Si Clara naman, bagamat mas bukas ay hinarap pa rin niya ang lungkot at pagkawala ng kanyang mga magulang. Hinarap ni Luciana at Valentim ang mga hamong ito ng may pasensya at empatiya. Naglaan sila ng oras upang maunawaan ang emosyonal at psikolohikal na pangangailangan ng mga bata at humingi ng propesyonal na tulong upang matiyak na natanggap ni Pedro at Clara ang suporta na kailangan nila. Ang mga sesyon ng family therapy ay inayos upang makatulong sa pagsasama ng mga bata at emosyonal na pagsasaayos. Higit pa rito, itinatag ni Valentim at Luciana ang bukas at palagi ang mga channel ng komunikasyon na lumilikha ng isang ligtas na lugar kung saan maipahayag ni Pedro at Clara ang kanilang mga damdamin at alalahanin. Ang unti-unting pagbagay ay nagsimulang magpakita ng mga resulta. Nagsimulang maging komportable sina Pedro at Clara sa kanilang bagong kapaligiran. Nagsimulang makilahok si Pedro sa mga aktibidad sa paaralan at extracurricular tulad ng mga esports at club na hindi lamang nagbigay ng pakiramdam ng pagiging normal ngunit nakatulong din sa pagbuo ng kanyang kumpiyansa at mga kasanayan sa lipunan. Si Clara, sa paglipas ng panahon, ay nagsimulang lumahok ng higit sa mga aktibidad ng pamilya at nagpakita ng higit na sigasig at interes sa mga bagong karanasan. Mas nakilala rin ni Luciana at Valentim ang isa't isa sa pamamagitan ng pang-araw-araw na hamon at tagumpay. Natuklasan ni Luciana ang isang bagong pakiramdam ng katuparan nang makita ang kanyang sarili bilang isang ina, nakasangkot sa lahat ng maliliit at malalaking gawain ng buhay pamilya. Inialay niya ang kanyang sarili sa paglikha ng mga espesyal na sandali kasama sina Pedro at Clara, mula sa pagkain ng pamilya hanggang sa mga pamamasyal at mga aktibidad sa paglilibang. Ang kagalakan ng makita ang mga bata na umunlad at umaangkop ay nagdala ng bagong lalim sa kanyang tungkulin bilang ina at nagpatibay sa kanyang ugnayan kay Valentine. Si Valentine naman ay nakahanap ng bagong layunin at kasiyahan sa pagiging ama. Ang presensya at aktibong pakikibahagi sa bawat aspeto ng buhay ng mga kapatid ay nagdulot ng panibagong pakiramdam ng responsibilidad at katuparan. Natutunan niyang balansehin ang kanyang mga profesional na responsibilidad sa pangangailangan na naroroon para sa kanyang bagong pamilya. Ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan kina Pedro at Clara ay nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang kakayahang maging isang mapagmahal at dedikadong ama, at sinimulan niyang pahalagahan ang maliliit na tagumpay at sandali ng pagkakaugnay na ibinahagi nila. Sa paglipas ng panahon, ang dinamika ng pamilya ay nababagay at lumakas. Sina Pedro at Clara, sa patuloy na suporta at walang pasubaling pagmamahal ni Valentim at Luciana, ay nagsimulang madama na bahagi ng isang tunay na pamilya. Ang tahanan, na dating tahanan lamang, ay naging isang espasyong puno ng init, pagmamahal at kagalakan. Ang mga unang paghihirap at hamon ay nagbigay daan sa isang mas maayos na gawain at isang bagong pakiramdam ng pag-aari at seguridad. Ang pagbabago sa buhay ni Luciana at Valentim ay hindi limitado sa pisikal na kapaligiran lamang, kundi pati na rin sa emosyonal at relasyong kapaligiran. Natutunan nilang pahalagahan ang kahalagahan ng pagmamahal at pangako sa pagpapalaki ng pamilya. Ang karanasan ay nagdala ng mga bagong pananaw at pinalakas ang kanilang relasyon na nagpapakita ng lakas at katatagan na maaaring lumabas kapag magkasamang humaharap sa mga hamon. Ang pag-angkop sa bagong pagsasaayos ng pamilya na ito ay nagdulot ng panibagong kahulugan ng layunin at katuparan para sa lahat, na nagpapakita na, sa kabila ng mga paghihirap, ang pagmamahal at dedikasyon ay maaaring magbago ng mga buhay at lumikha ng isang tunay na nagkakaisang pamilya. Ngayon, ang bahay ni Valentim at Luciana ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang simbolo ng bagong pag-asa at magandang kinabukasan para kina Pedro at Clara. Araw-araw ay isang bagong pagkakataon upang umunlad, matuto at gumawa ng mga alaala ng sama-sama. At ang paglalakbay ng pagiging isang pamilya ay isang kwento ng katapangan, pagmamahal at pagbabagong patuloy na nalalahad sa bawat hakbang. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimulang magmuni-muni si Valentine sa radikal na pagbabagong naranasan ng kanyang buhay. Ang pagdating ni Pedro at Clara at ang pagsasama ng mga batang ito sa kanyang pamilya ay nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa una niyang naisip. Bawat araw ay tila nagdadala ng mga bagong aral at paghahayag na humuhubog hindi lamang sa tela ng kanyang tahanan, kundi pati na rin sa kanyang puso at isipan. Nagsimulang magkaroon ng bagong kahulugan ang pagtatrabaho sa mga mechanical workshop
na palaging pinagmumula ng pagmamalaki at katatagan para sa Valentim. Napagtanto niya na bagamat mahalaga ang trabaho sa kanyang kabuhayan, ang mga tunay na tagumpay at tunay na kaligayahan ay nagmula sa mga sandaling ibinahagi sa kanyang bagong pamilya. Ang workshop ay isang lugar pa rin ng dedikasyon at kakayahan, ngunit ang tahanan ang naging tunay na sentro ng kanyang buhay. Ang mga oras na ginugol niya sa bahay kasama sina Pedro at Clara ay pumupuno sa kanyang buhay ng kagalakan na hindi matutumbasan ng tagumpay ng propesyonal. Nagsimulang mapansin ni Valentim ang maliliit na detalye na dati ay hindi napapansin. Ang nangiti ni Clara sa paggising sa umaga, ang sigla ni Pedro sa pagbabahagi ng mga nagawa sa paaralan, at maging ang mga sandali ng pagkabigo at pagkatuto ay nakita sa isang bagong liwanag. Ang bawat pakikipag-ugnayan sa mga bata, ang bawat sandali ng dialogo at ang bawat hamon na nalampasan ng magkasama ay nag-ambag sa isang lumalagong pakiramdam ng personal na katuparan. Ang pagtawa ng mga bata, ang simpleng pagkilos ng pagiging naroroon sa kanilang buhay, ay naging palaging pinagmumulan ng kagalakan at layunin. Ang proseso ng pagiging ama ay nagbigay kay Valentim ng bagong pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama. Sinimulan niyang makita ang pagiging ama hindi lamang bilang isang tungkulin, kundi bilang isang tungkulin na nangangailangan ng walang pasubaling pagmamahal, pasensya, at patuloy na dedikasyon. Ang bawat maliit na hakbang tungo sa paglaki nina, Pedro at Clara ay refleksyon ng pagsisikap at pagpupursige ni Valentim sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan maaari silang umunlad. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat tagumpay, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamahalaga, at maunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagbibigay ng matatag na tahanan, kundi sa paglinang ng isang puwang kung saan ang pagmamahal at suporta ay nagpapakita mismo araw-araw. Ang pagluluksa sa pagkawala ni Violeta na nagpapabigat pa rin sa kanyang puso ay nakahanap ng bagong lugar ng ibagay ni Valentine sa kanyang bagong realidad. Napagtanto niya na ang sakit at pananabik para kay Violeta, bagamat hindi ito tuluyang nawala, ay bahagi ng proseso ng paggaling at paglaki. Kaakibat ng alaala ni Violeta, ang bagong kaligayahang natagpuan niya sa buhay nila, nina Pedro at Clara. Sinimulan ni Valentim na makita ang pagkawala hindi lamang bilang isang trahedya, ngunit bilang isang panimulang punto para sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang sakit ng pagkawala ay naging paalala ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan at pagtanggap ng mga bagong pagkakataon ng may pag-asa at pasasalamat. Ang relasyon kay Luciana ay umunlad din sa hindi inaasahang at nagpayaman na paraan. Ang kanilang dati ng matatag na pagsasama ay lalo pang pinatibay ng kanilang pinagsasaluhang karanasan sa pagpapalaki ng pamilya. Natutunan ni Luciana at Valentim na harapin ang mga hamon ng magkasama, suportahan ang isa't isa sa mga bagong paraan, at pahalagahan ang mutual commitment. Nagsimula silang ibahagi hindi lamang ang mga kagalakan at tagumpay, kundi pati na rin ang mga mahihirap na panahon at kawalan ng katiyakan na lumilikha ng isang magkakaugnay at matatag na pangkat ng pamilya. Ang kanilang kakayahang harapin, ang kahirapan ng magkasama ay nagdala ng bagong lalim sa kanilang relasyon na nagpapakita ng lakas ng kanilang pagmamahal at pangako. Dahil sa inspirasyon ng kanyang sariling karanasan sa pag-aampon, nagsimulang maging mas aktibong kasangkot si Valentim sa kanyang komunidad. Nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang ibalik at gamitin ang kanyang kwento para makatulong sa iba. Nakilahok siya sa mga kaganapan sa kaalaman sa pag-aampon. Nagboluntaryo ng kanyang oras upang magturo at suportahan ang mga pamilya sa mga katulad na sitwasyon at nag-ambag sa mga organisasyong tumutulong sa mga mahihinang bata. Ang kanyang personal na paglalakbay ay naging isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa marami at nakahanap siya ng isang bagong kahulugan ng layunin sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga layunin na nagtataguyod ng kagalingan at kaligayahan ng mga bata at pamilya. Natagpuan ni Valentine ang malalim na kapayapaan sa loob at panibagong layunin habang nagmumuni-muni siya sa kanyang paglalakbay. Napagtanto niya na, sa kabila ng mga paghihirap at hamon, ang pagmamahal at dedikasyon na inialay niya kina Pedro at Clara ay nagpabago hindi lamang sa buhay ng mga bata, kundi pati na rin sa sarili niyang buhay. Ang karanasan sa paglikha ng isang pamilya kasama si Luciana at ang kanyang mga pinagtibay na kapatid ay nagdulot ng bagong pananaw sa kahulugan ng buhay na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat sandali at pagtanggap ng mga pagkakataon
para sa paglago at pagbabago. Taglay ang pusong puno ng pasasalamat at panibagong espiritu. Patuloy na tinahak ni Valentim ang kanyang landas na may pakiramdam ng optimismo at pag-asa. Alam niyang ang buhay ay sunod-sunod na tagumpay at kabiguan, ngunit nakatagpo siya ng kagalakan at katuparan sa maliliit na bagay at sa walang kondisyong pagmamahal na ibinahagi niya sa kanyang pamilya. Ang paglalakbay ni Valentim, Luciana, Pedro at Clara ay isang kwento ng katapangan, pagbabago at pagmamahal na patuloy na lumaganap, puno ng mga bagong pakikipagsapalaran at mga posibilidad para sa hinaharap. Ang pamilyang sama-sama nilang binuo ay naging simbolo ng katatagan at pag-asa, at ang kanilang buhay ay isang testamento na, kahit na sa harap ng kahirapan, ang lakas ng pagmamahal at dedikasyon ay maaaring lumikha ng isang tunay na espesyal at makabuluhang tahanan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ng like at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang tingin mo sa aming channel.